Part 9. Mommy, bakit daw? Tanong naman ni Vanessa na lumapit sa kanila. Ma'am Vanessa, lilipat ka na daw ng kwarto dahil ang tunay na anak ni Senior ang gagamit sa kwartong ito. Muling sabi ni Aling Gloria. Namula sa galit bigla si Vanessa. Hindi ako aalis sa kwartong ito, akin na ito mula pa noon. Senggal pa ni Vanessa. Noon yun Vanessa, at ngayong nalaman na ni Daddy na hindi kanya tunay na anak, hindi ka na pwede dito. Dahil ang kwartong ito ay para lang sa isang senyorita na katulad ko at ikaw Vanessa kailangan mo nang umalis sa kwartong ito. Biglang sabad ni Christina sa usapan, nakasunod lang pala ito sa mga katulong at may kasama pa itong dalawang guard. Christina, sabay na sambit ni na Vanessa at Seniora Margarita. Sorry Vanessa, sabi kasi ni Daddy, ang lahat ng nasa iyo ngayon ay akin. Kaya unti-unti ko nang babawiin lahat ito sa'yo. Nakangiti pang wika ni Christina kay Vanessa. Hayop ka, hindi ako papayag na papaalisin mo ako dito sa kwarto ko, napataas na ang boses na wika ni Vanessa. Baka nakakalimutan mo Christina, anak ko si Vanessa at Seniora ako dito. Tandang padamdam, mariing sabi ni Margarita kay Christina. Napatawa si Christina sa sinasabi ng mag-ina sa kanya. Baka nakakalimutan nyo rin kung sino itong kaharap nyo ngayon Seniora at Vanessa. Ang bagong senyorita na dating labandera na inaapi mo noon ay siyang nagmamay-ari sa lahat ng pag-aari ng aking ama at sa lahat ng nasa iyo Vanessa. Kaya kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo ay kusa ka na lang aalis sa kwartong ito ilang taon ka na ring nagpapakasarap sa buhay mo na dapat sana ay sa akin. Matapang na wika ni Christina. You're crazy. Ganting sigaw din ni Vanessa. Kung ayaw mo ay mapipilitan akong puwersahin ka palabas. Guards! Damputin niyo ang babaeng yan at ilabas dito. Utos ni Christina. Alerto namang sumunod ang dalawang guard at pinagtulungang hawakan at hinayla si Vanessa palabas ng kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Seniora Margarita sa galit. Bitawan niyo ako. Asik ni Vanessa sa dalawang guard. Stop it guards. Kung hindi, ipapatalsik ko kayo sa trabaho niyo, nagbabantang sigaw ni Seniora Margarita. Ako ang amo nyo dito at ako ang dapat nyong sundin. At ikaw Vanessa tigilan mo na ang pag-iilusyon hanggang ngayon na anak ka ng papa ko. Matuto kang mag-isip ng tama kung saan ka nababagay. Sigaw din ni Christina. Heyep ka Christina, heyep. Tandang padamdam. Ani Vanessa habang hila-hila ito ng dalawang guard. Pagbabayaran mo ito Christina. Banta din ni Seniora Margarita. Seniora, hindi pa ba sapat sa inyong mag-ina ang pagpapakasarap nyo sa buhay kasama ang aking ama? At kung bakit pagbabayaran mo pa ako? Samantalang ilang taon kayong nakikisawsaw lang sa yaman ng aking papa. Tandang pananong. Kayo ang may utang na loob sa aking papa dahil pinulot lamang niya kayo kung saan kayo nanggagaling. Palaban na wika ni Christina. Hindi siya patatalo sa mga ito dahil iyon ang gusto ng kanyang papa. Iyak nang iyak naman si Vanessa sa naiisip na si Christina na ang magmay-ari sa kanyang kwarto at sa lahat ng mga gamit roon. Galit na galit namang tinawagan ni Margarita si Senior Adonis at isinumbong ang mga ginawa ni Christina. Sa mansion naman ng mga De Chavez ay hindi na talaga mapakali si Maiko sa kakaisip kay Christina. May problema ka ba Iho? Napansin na tanong ni Camela nang makitang palakad-lakad si Maiko sa kinatatayuan nito. Nabigla naman si Maiko sa presensya ng ina. Aalis ako mama. Sabi agad ni Maiko at may balak agad itong magbihis. Bakit, saan ka ba pupunta? Tanong ni Ma'am Camela sa anak. Pupuntahan ko ngayon din si Christina, kailangan ko talaga siyang makausap mama. Ani Maiko at umalis kaagad papuntang kwarto para magbihis na ito para sa naisip ang lakad. Timing ding pagpunta ni Maiko sa mga Altaverano ay kara-rating naman si Senior Adonis mula sa bahay kung saan si Aling Celia nakatira. Mr. Mike Anthony De Chavez, naparito ka? Tanong ni Senior Adonis. Nagpapatimpla ang senior ng 2 tasang kape para sa kanilang dalawa ni Maiko. Pagkatapos na i-serve ang kape ng isang katulong ay muli silang nag-uusap. Senior Adonis, hihingi sana ako ng permission sa iyo ngayon dahil gusto kong makakausap ang anak nyo. Determinadong sabi ni Maiko kay Senior Adonis. Bakit mo kailangang gawin yan Iho? Hindi pa ba kayo nagkakaintindihan muli ni Vanessa? Libre naman kayong nag-uusap at nagsasama hindi ba?
At ngayon ka pa hihingi ng aking permission ngayong nalaman mo nang hindi ko pala siya tunay na anak. Tanong ni Senior Adonis. No, Senior. Hindi si Vanessa ang gusto kong kakausapin kundi ang totoo mo talagang anak, si Señorita Cristina. Desididong sabi ni Maiko dito kahit medyo nahihiya ito kay Senior Adonis. Anong sabi mo? Si Cristina. Anong kailangan mo sa Unica-Hija ko? Di ba dati niyong labandera ang aking anak? Bakit mo siya kakausapin? Di ba si Vanessa ang iyong kasintahan? Nalilito at sunod-sunod na tanong ni Senior Adonis kay Maiko na tinitigan ang binata. Senior, pasensya ka na, I need to talk to your daughter para gagaan itong dibdib ko. Please Senior, pakiwasap ni Maiko. Bakit? May kasalanan ka ba sa anak ko? Isa ka ba sa nananakit sa kanya, kayo ni Vanessa? Galit ang boses na tanong ni Senior Adonis. No, hindi po Senior Adonis. Tugon ni Maiko. Nagkataong bumaba naman si Cristina mula sa hagdan galing sa second floor ng mansion at nakita niya at naabutan si Maiko at ang kanyang ama na nag-uusap at dinig naman niya ang mga pakiusap ni Maiko sa ama tungkol sa gusto nitong pakipag-usap sa kanya. Mabuti na lang at wala sina Señora Margarita at Vanessa dahil umalis ang mag-ina pagkatapos niyang paalisin ito sa kwarto nito, Mr. Maiko de Chavez. Anong kailangan mo sa akin? Biglang tanong niya sa binata. Natigil naman sa pag-uusap ang mga ito. Iniwan naman ni Senior Adonis ang anak at si Maiko. Hindi ini-expect ni Cristina na desperadong puntahan siya ni Maiko. Hindi na niya ito pwedeng tawaging, Sir, dahil mas mataas pa siya ngayon nito. Hindi makakalimutan ni Cristina ang kasungitan nito noon sa kanya at ang huling ginawang paghalik nito sa kanya na kahit sa panaginip ay pabalik-balik iyon na parang laging ipinapaalala iyon sa kanya. Nakakahiya man aminin, nagkagusto siya sa binata noon. Pero hindi siya padadala sa feelings niya para dito. Mababa din ang tingin nito sa kanya noon. Biglang uminit ang ulo ni Cristina sa mga naaalala. Tinitigan siya ni Maiko bago nagsasalita. Magandang araw sa'yo Señorita. Bati pa nito sa kanya. Natigilan siya nang tawagin din siya nitong Señorita. Ang dati niyang Sir Maiko ay Señorita na ngayon ang tawag sa kanya. Same to you Mr. De Chavez, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong niyang medyo diniinan ang pagkakasabi. Nandito ako upang mag-apologize sa nagawa ko sa'yo noong huling nagkita tayo. Alam mo bang nag-aalala kami sa'yo noong nakidnap kayo ng nanay mo? Lalo na ako, hindi ako masyadong nakatulog dahil sa nangyari. Pinahanap ka namin at ang nanay mo sa mga polis, yun pala'y ang papa mo lang pala ang nagpapakuha sa inyong mag-ina, si Senior Adonis. Tuldok, mahabang wika ni Maiko na walang kakurap-kurap na napatitig sa kanyang mukha. Na-conscious naman siya sa ginawang pagtitig nito sa kanya pero nalinis pa rin siya rito. Lalo na kapag maalala ang kasungitan nito noon sa kanya. Really? Kung ganoon, thank you so much Mr. De Chavez. Sa pagpapahanap at pag-aalala mo at kalimutan mo na ang mga araw na nandun ako sa mansion nyo. Napatawad na rin kita, kaya wala na tayong dapat pang pag-uusapan. Ani Cristina na hindi nakapagpipigil sa pagtataray niya sa kaharap na binatang De Chavez. Naningkit ang mga mata ni Maiko na nakatingin sa kanya dahil sa mga sinasabi niya. Nagmamadali ka ba Señorita Cristina? Kalmadong tanong ni Maiko de Chavez. Oo tama ka, talagang nagmamadali ako. At nagsasayang lang ako ng oras samantalang marami pa akong aasikasuhin. Masungit niyang sagot dito, kung ganoong nagmamadali ka pala Señorita, bibilisan ko na lang din itong kailangan ko sa'yo. Mariing wika ni Maiko, bilasan mo ano ba iyan? Tanong ni Cristina na pinapainis ang binata ngunit parang di ito tinablan sa kanyang pagsusungit. Nilapitan at tinitigan siya ng binatang dating amo. Gusto kita Señorita. Mabilis ding sagot ni Maiko de Chavez sa kanya. Nabigla at nanlaki ang mga mata niyang tiningnan ito. What? Ganyan ka kabilis? Hindi ka ba nag-iisip ng mabuti bago sasabihin yan? Halit na tugon niya dito. Trinipangan ba siya nito ngayon? Cristina naman, sabi mo kasi nagmamadali ka, kaya binilisan ko na lang din kung anong kailangan ko sa'yo. Tugon at sagot ni Maiko sa kanya. Medyo nalinis na rin kasi ito sa kanya dahil sa pagsusungit niya, mablame ba siya nito kapag ganoon ang ipapakita niya dito? Bakit Mr. De Chavez? Ambisyon mo bang maging miyembro ng pamilya namin? Tanong niya rito.
Ibinalik lang niya ang dating sinasabing panganginsulto nito noon sa kanya. Nagdilim bigla ang anyo ni Maiko sa kanyang tinatanong. Hindi ako tumitingin kung ano ka ngayon Christina, dahil hindi ako ganoon. Gusto nakita noong nagtatrabaho ka pa sa amin. Galit na reaksyon ni Maiko. Natawa si Christina. Relax ka lang Maiko, ibinalik ko lang naman sa'yo ang sinasabi mo noon sa akin. Aniya rito, bakit mo ba dinidibdib iyon? Nasabi ko lang yun dahil mainit ang ulo ko noon. Dahil kay Greggy, paliwanag ni Maiko sa kanya. Mahal na yata kita noon pa man, maging senyorita ka man o labandera hindi na iyon mababago. Gusto kita Christina sensirong wika ni Maiko sa wakas makakatulog na siya ng maayos ngayong nasabi na niya kay Christina ang nakakapagpagulo sa kanya. Ngunit hindi madaling mapaniwala si Christina. Hindi ako naniniwala sa'yo, kasintahan mo si Vanessa, at hindi ako tanga. Ani Christina, mas lalo pa siyang nagalit kay Maiko dahil sa hindi kapani-paniwalang sinasabi nito sa kanya. Pinaglalaroan lang nito ang damdamin niya. Naiisip niyang niligawan siya bigla ngayon nito dahil nalaman nitong isa pala siyang heredera ng mga Altaverano. Hindi na ako si Christinang labandera na madaling mauuto Mike Anthony de Chavez pagkasabi niyon ay tatalikuran na sana niya ito ngunit natigil siya nang makikitang galit na paparating si Vanessa sa kanilang kinaroroonan. Mike Anthony, Christina, galit na sambit ni Vanessa na sobrang nagseselos ang hitsura nito. Ngunit si Maiko ay parang hindi ito natatakot kay Vanessa. Ito na lang kasi ang may gusto sa relasyon nila. Pati ba naman ang boyfriend ko ay aagawin mo din sa akin Christina? Hindi naman isang yaman ng mga Altaverano si Maiko na babawiin mo at kukunin sa akin. Senggal sa kanya ni Vanessa. Napangiti ng lihim si Christina sa naiisip. Dahil pinaratangan na siya ni Vanessa na inagaw niya ang boyfriend nito ay mas lalo niya itong gagalitan para makaganti talaga siya rito. Shocked si Maiko nang biglang yamakap sa kanyang braso at damaykit sa kanya si Christina. Maiko darling, bakit di mo sinabi kay Vanessa na hindi mo na siya mahal? Akala ko wala na kayo, sinagot tuloy kita. Sorry Vanessa, mapilit kasi si Maiko eh. Kaya sinagot ko siya. Marting sabi ni Christina kay Vanessa at mas lalong idinikit pa ni Christina ang sarili kay Maiko. Mas lalong namilog ang mga mata ni Vanessa sa sobrang galit kay Christina. At si Maiko naman ay hindi nakapagsalitang nakatingin kay Christina na yamakap sa kanyang braso at damaykit sa kanyang katawan. Pagbabayaran niyo ito Christina, Michael mga walang hiya kayo. At hindi napigilan ni Vanessa ang mapahikbi sa harap nila. Ito kasi si Maiko mahilig sa mga senyorita. Kaya naging girlfriend kanya dahil akala niya kasi isa kang senyorita at ngayong ako na ang senyorita kaya heto, ako na naman ang girlfriend niya ngayon. Vanessa, I'm so sorry talaga. Pauyam na sabi niya kay Vanessa. Nagtatakbong paalis si Vanessa habang umiiyak ito sa galit at sa sakit na ginawa sa kanya ni Christina at Maiko. Nang wala na si Vanessa ay mabilis na lumayo si Christina kay Maiko. Anong mga sinasabi mo? Hindi ang pagiging senyorita mo kaya kita nagustuhan Christina kaya tigilan mo ang pag-iisip ng ganyan. At salamat sinagot mo na agad ako, walang bawian ay yan ang sabi mo kay Vanessa Christina. Ani Maiko. What palabas ko lang yun, walang personalan Mr. De Chavez. Tandang padamdam. Inis na wika ni Christina at tuluyan na sana niya itong talikuran nang muli itong magsalita. Hindi mo na yun pwedeng bawiin pa Christina, sinabi mo na kay Vanessa kaya dapat paninindigan mo yun giit ni Maiko. Hinarap itong muli ni Christina. Nasisiraan ka na ba ng bait Maiko De Chavez, alam mong drama ko iyon. Asar na sagot ni Christina. Wala akong pakialam sa drama mo basta mula ngayon tayo na senyorita Christina. Pamimilit ni Maiko. At mas lalong ikinaiinis iyon ni Christina. In your dreams. Inis na inis niyang sagot at tuluyan sanang tatalikuran ang binata ngunit bigla siyang hinawakan at niyapos at hinalikan ng mariin sa label ng binata gulat si Christina sa ginawa ni Maiko. Gusto sana niya itong sampelan ngunit parang di niya iyon kaya. Instead na itulak ay para siyang statue na ninakatayo at hinayaang lasapin ang matatamis na mga halik nito sabay pikit sa mga mata. Now, this is not a dream senyorita Christina. Pabulong na wika ni Maiko sa kanyang tainga pagkatapos siyang halikan nito. Parang natauhan si Christina at hiyang-hiya siyang nagmulat ng mga mata at mabilis na nag-walk out palayo sa binata. Naiwan namang napangiti si Maiko.
I know you're in love with me. Tuldok. Christina. Usual ni Maiko sa sarili. Ang cute pala nito kapag naaasar. Hindi siya susuko na ligawan ng paulit-ulit si Christina. At ikinalulungkot niya para kay Vanessa, kahit anong pilit niya ay malayo na talaga ang loob niya dito. Sobrang naaawa naman si Señora Margarita sa anak ng magsumbong si Vanessa tungkol kay Christina at Maiko. At lalong nagngingit-ngit si Señora Margarita nang nalamang palaging nagpupunta kay Aling Celia ang asawang si Senior Adonis. Akala nito na muling nagkarelasyon ang asawa at ang dati nilang katulong. Hindi naman nakikipagsiping at nakipagrelasyon ulit si Celia kay Senior Adonis dahil ayaw nito ng gulo katulad noon. Kaya gusto na rin ng Senior na ipa-divorce na talaga ang kasal nila ni Margarita para papayag na si Celia na maging sila ulit ng Senior. At galit na galit si Margarita nang malaman ang desisyon ni Senior Adonis kaya lihim itong nakipagkita ulit sa ama ni Vanessa para sa isang maitim niyang plano. Kung gusto mong yumaman Ramon ito, tulungan mo ako na si Vanessa ang magmamana sa ari-arian ng mga Altaverano ani Señora. At anong gusto mong mangyari mahal kong Señora? Nakangiting tanong ni Ramon ito na ama ni Vanessa. Magiging senior ka sa huli Ramon ito kapag mawala si Adonis at ang anak niya. Pag mangyaring wala na ang mag-ama ay tiyak na si Vanessa ang magmamana sa lahat dahil dala-dala niya ang apelyidong Altaverano. At magiging happy Rayo sa huli Ramon ito. Napangiting sagot ni Señora Margarita. Napakagandang plano Margarita. Sang-ayon na sambit ni Ramon ito. Maghahanap ka ng mga tauhan, dapat marami sila. Ipapasalakay ko ang teritoryo ng aking asawa upang paslangin silang mag-ama. Desididong wika ni Margarita sa ama ni Vanessa. Samantalang si Vanessa ay galit na umuwi at hinahanap si Senior Adonis ngunit di ito nakikita sa mansion. Napahiya kasi si Vanessa sa mga kaibigan nagbayad siya sa bill na inorder nila sa restaurant at hindi na pwede ang mga ATM niya lahat dahil nakablock na pala ang mga ito. Bakit mo hinahanap ang aking ama Vanessa? Salubong na tanong ni Christina kay Vanessa. Sumusobra na si Daddy, pati mga ATM na bigay niya ay hindi ko na pwedeng gamitin. Gigil na wika ni Vanessa. Ako ang nagpapablock sa mga ATM mo Vanessa at hindi si Daddy. Pinaubaya na kasi ni Daddy iyon sakin, at saka tama na ang pagwalades mo sa pera ng aking amal mahiya ka naman sa sarili mo. Sigaw ni Christina rito. Sa galit ni Vanessa kay Christina ay biglang sinampal nito ng malakas si Christina at nanlaki naman ang mga mata ni Christina dahil hindi niya inasahang bigla siyang sampilan ni Vanessa kaya sa galit ay sinampal din niya ng malakas si Vanessa na pasuray ito sa lakas ng pagganti niya ng sampal. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Christina at sabay sinigundahan ng sunod-sunod na pagsampal kay Vanessa. Gigil na ako sa iyo Christina. Sigaw din ni Vanessa at sinabunutan si Christina. Hindi rin padedaig si Christina, sinabunutan din niya si Vanessa. Naalarma naman ang mga katulong sa nakikitang pag-aaway ng totoong Señorita at ng pekeng Señorita kaya nagmamadali si Aling Gloria na pinuntahan ang mga guard dahil ang mga ito lang ang may puwersang awatin ang nagsasabunutan. Naabutan ng dalawang guard na napailaliman na ni Vanessa si Christina kaya madaling hinablot ng dalawang guard si Vanessa at inilayo kay Christina. Bitawan niyo ako. Sumusobra na ang babaeng yan, hindi ako natatakot sa kanya kahit pa sabihin siya ang tunay na anak dito. Sigaw pa ni Vanessa. Tumayo si Christina at inayos ang nagulong buhok at hinarap si Vanessa na hawak-hawak ng dalawang guard. Alam mo Vanessa sa ginagawa mo sa akin, mas lalong hindi kita kaaawaan. Hindi na ako si Christina noon na basta-basta mo na lang sasaktan. Napakawalang hiya mo, nagiging tao ka dahil sa aking ama. Kaya humanda ka sa gagawin ko, ikaw mismo ang nagtulak para hindi na talaga kita kakaawaan pa kahit kititing. Galit na wika ni Christina. Manang Gloria, tawag ni Christina sa mayordoma. Mabilis namang lumapit ang mayordoma. Bakit ho, Señorita? Tanong ng mayordoma. Kukunin niyo lahat ang mga damit ni Vanessa sa kwarto niya. Dahil ako mismo ang maghahadjust ng lahat ng iyon sa labas para palalayasin ang babaeng ito. Maautoridad na utos ni Christina. Hindi mo yan magagawa Christina, hayop. Sigaw ni Vanessa na patuloy sa pagpupumigla sa dalawang guard. Idi makikita mo ngayon, kung paano kita ibabasura sabi ni Christina at hindi na talaga ito mapipigilan. Hindi ko papalampasan ang ginagawa mo sa akin Vince sige na guards kaladkarin nyo na ang babaeng yan hanggang sa labas ng gate ng mansion.
Utos ni Christina sa dalawang guard, sigurado kayo Senyorita? Tanong pa ng dalawang guard. Yes. Sabi ni Daddy lahat ng gusto ko ay masusunod dito sa mansion. Sige na bilisan niyo. Malakas na utos ni Christina. Kaya napilitang sundin ng mga guard si Christina at nilapitan si Vanessa at ito'y pinwersang kaladkarin ng mga ito palabas ng mansion. Mommy! Nagsisigaw na sambit ni Vanessa. Nagwala si Vanessa sa labas ng mansion. Sigaw ng sigaw ito habang umiiyak. Sari-saring emosyon ang naramdaman nito ng mga sandaling iyon. Hindi ito makapaniwala na dumating ang oras na siya'y ibabasura ng ganoon na lang ni Christina na dati niyang inaaapi bilang dating labandera ng mga De Chavez. Wala sa mansion si Señora Margarita dahil nakipagkita ito kay Ramon nito. At nang makarating sa sila sa malaking gate ay si Christina mismo ang nagtulak kay Vanessa palabas ng gate at pagkatapos maibigay kay Christina ang malaking malita ang mga naimpaking damit ni Vanessa ng mga katulong ay inihagis din ni Christina ito sa labas ng gate. Lumayas ka Vanessa. Malakas na sigaw ni Christina dito. Hindi pwede. Ani Vanessa at tumayo at muling papasok sana ng gate ngunit hinarangan ito ng dalawang guard at isinara ang malaking gate. Huwag na huwag niyong papapasukin ang babaeng yan. Mahigpit na bili ni Christina at agad na tumalikod. Christina, hayop ka halos mawala ng hiningang sunod-sunod na pagsisigaw ni Vanessa. Nang makauwi ang Señora ay nag-umapa ang puot at pagkagalit nito kay Christina dahil sa ginawa na pagpaplayet sa kanyang anak. Naalarmang hinanap agad ni Señora Margarita si Vanessa at tinawagan niya ito sa sapi nito at nalalaman ng Señora na naroon lang pala si Vanessa sa unahan ng gate ng mansion ng mga Altaverano. Nagmamadaling pinuntahan ito ng Señora at naabutan nito ang anak na humagulal ng iyak habang nakaupo sa tabi na may mga damuhan at dala-dala ang dalawang malaking malita. Vanessa, anak oh my gosh! Gulat na sambit ni Señora Margarita. At umiiyak din na niyakap ang anak. Mami wala na ang lahat sa akin. Tandang padamdam. Kinuha na ni Christina ang lahat. Pati ang lalaking minamahal ko ay inaagaw pa niya sa akin. Tandang padamdam. Parang mababaliw na sumbong ni Vanessa sa ina. Kailanman ay di makapaniwala si Vanessa na noon ay nasa itaas siya at ngayon ay bigla na lang siyang bumagsak pa ibaba dahil sa nangyari ngayon sa kanya. Maghihiganti tayo anak. Maghihiganti tayo. Umiiyak paring sambit ni Margarita. Inuwi ni Margarita si Vanessa sa tunay nitong ama na si Ramon nito dahil hindi na ito makakapasok sa mansion ng mga Altaverano dahil sa higpit na utos ni Christina sa mga guard na hinding-hindi na papapasukin si Vanessa. Pinulong ni Señora Margarita at ni Ramon nito ang 30 tauhang nakukuha para sa pagsasalakay o paglusob sa teritoryo ni Senior Adonis Altaverano. Hindi kasi basta-bastang papasukin ang mansion ng mga Altaverano dahil bukod sa 5 guard na nakabantay sa palagid sa loob ng gate ay may mga personal na mga guns na mga tauhan si Senior Adonis. 20 katauhan nitong guns na parehong bihasa at magagaling sa paggamit ng baril at parehong matatapang ang mga ito. Kaya sinisiguro ni Señora Margarita na puro magagaling din ang kanilang mga kinuhang panlaban. Lulusubin na nila ang teritoryo ng asawang si Adonis para paslangin ang mag-ama. Gigil na si Señora Margarita sa nalalapit na kamatayan ni Christina dahil sa ginawa nito sa anak na si Vanessa. Naroon din si Vanessa sa pagpupulong. Uunahin yung patayin ng heredera. Pagkatapos ay ang ama nito. Matigas na utos ni Señora Margarita sa 30 ka mga tauhang nakukuha. At pinamumunuan iyon ni Ramon nito, ang ama ni Vanessa. Huwag kang mag-alala anak, ibabalik ko ang iyong korona sa pagiging prinsesa at senyorita. Nakangising wika ni Ramon nito sa anak na si Vanessa, siguraduhin hindi kayo pumalpak papa. Sagot din ni Vanessa na sumili ang mga ngiti sa labi. Nakaschedule na ang paglusob nila. Bukas na iyon ng 9 PM isagawa. Utos ni Señora Margarita na ang lahat na maaabutan sa loob ng mansion ay walang aititirang buhay, patayin iyon lahat para walang magiging saksi sa mga pangyayaring magaganap. Kinabukasan ay muling naisipan ni Maiko na dalawin si Christina para liligawan na talaga ito ng lubos. Desidido na talaga siya kung paano pasasagutin si Christina. Akala mo ba kuya natutuwa ako sa ginawa mong panliligaw kay Christina? Mahal ko siya kuya, ako ang dapat manligaw sa kanya. Tuldok, sabi ni Greggy na hamarang sa kanyang daraanan. Sorry Greggy, pero hindi ka nababagay kay Christina,
Ate mo lang siya kung tatawagan, kaya please, susuportahan mo na lang ako. Matagal na akong nagkagusto sa kanya, noong nandito pa siya sa atin pagmamakaawa ni Maiko sa kapatid. Napailing-iling si Greggy at walang imak na tinalikuran si Maiko. Napabuntong hiningang hinayaan na lang ito ni Maiko at tuluyan nang umalis papuntang mansyon ng mga Altaverano. Hapon na nang dumating si Maiko kina Christina. Habang nagsusuklay si Christina ng buhok sa harap ng salamin ay may biglang kumatok sa pintuan sabay tawag sa kanyang pangalan. Tinig Leon ni Flora, ang kanilang katulong na kasing edad lang niya at dalaga pa din ito. Binuksan niya ang pinto. Bakit Flora? Tanong niya rito. Inuutusan ako ni Senior Adonis Seniorita na puntahan ka, may bisita po kasi kayong naghihintay sa ibaba. Sagot ng katulong. Bisita? Sino ba ang bisita ko Flora? Tanong naman niya, si Sir Maiko de Chavez po Seniorita, yung kasintahan ni Ma'am Vanessa. May kailangan po daw siya sayo. Muling sagot ng katulong. Bisita, sino ba ang bisita ko Flora? Tanong naman niya, si Sir Maiko de Chavez po Seniorita, yung kasintahan ni Ma'am Vanessa. May kailangan po daw siya sayo. Muling sagot ng katulong. Natigilan si Christina, si Maiko de Chavez na naman. Sabihin mo sa kanya Flora na wala akong oras sa pakikipag-usap sa kanya. Mariin niyang wika sa katulong. Opo, Seniorita. Sagot ni Flora at umalis kaagad. Samantalang nakikipag-usap naman si Senior Adonis kay Maiko habang hinihintay ang pagdating ni Christina. Bakit mo liligawan ang anak ko Mike Anthony? Umayos ka, di ba kasintahan ka ni Vanessa? Salubong ang kilay na tanong ni Senior Adonis sa binata. Gusto nang bumaba ni Christina. Kumikalam na rin kasi ang sikmura niya dahil hindi pa siya nakapag-dinner. Nabigla si Christina nang makitang naroon pa si Maiko at umiinom ito ng wine habang kampanteng nakaupo sa sofa sa kanilang malawak na salas. Aakyat sanang muli pa itaas si Christina ngunit nakita na siya ni Maiko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kanina pa ako dito naghihintay sa'yo. Anang malamig na boses nito. Ganyan ka ba talaga? Ipinagpipilitan ang sarili. Inis niyang tanong rito at tuluyan na lang niya itong nilapitan. Namimilit lang ako kapag magpapa-hard to get sa akin ang isang babae, pabirong sagot ni Maiko. Hindi ako nagpapa-hard to get sa iyo Maiko, talagang ayaw ko sa lalaking paulit-ulit akong iniinsulto noon. Bakit, kung sakaling nanatili akong labanderenyo, pag-aaksayahan mo ba ako ng oras para ligawan? Tanong niyang napatawa ng hilaw. Di ba sabi ko sa'yo mahal na kita noong nandoon ka pa sa amin? Yes, pag-aaksayahan kita. I love you Christina. Sansirong pahayag ni Maiko mainit na nag-uusap sina Christina at Maiko ng mga sandaling iyon. Samantala si Vanessa naman ay nagmamadaling pumunta ng mansyon ng mga Altaverano upang iligtas sa maaaring kapahamakan si Maiko. Nagpunta kasi ito sa mansyon ng mga De Chavez at matagal na naghintay roon kay Maiko at nang malaman nito na naroon pala si Maiko kay Christina ay kinabahan ito ng sobra. Ayon sa pagpupulong nila, mga 9 PM sa gabing ito lulusubin ang mansyon ng mga Altaverano at utos ng inang Seniora na papatayin ang lahat na makikita sa loob ng mansyon. Tiningnan ni Vanessa ang relo sa bisig. Oh no! Ani Vanessa, 8:30 PM na ang oras. Ilang ulit na tinawagan ni Vanessa ang inang Seniora para malalaman nitong naroon si Maiko at papunta din siya doon ngunit hindi niya ito makontak. Manong driver, bilasan niyo ang pagtakbol kailangan na akong makarating sa mansyon ng mga Altaverano. Tandang padamdam, sigaw ni Vanessa sa driver. Kailangang mailabas niya roon si Maiko habang may mga minuto pang natitira bago ang pagsalakay sa mansyon. Nagtatakang tiningnan na lang ng taxi driver si Vanessa saka mas pinalakasan pa nito ang pagtakbo ang minamanehong taxi. Pagkarating nila sa mansyon ng mga Altaverano ay kaagad nagmamadaling bumaba si Vanessa pagkatapos na iabot ang plate nito sa driver. Naka-doorbell lang ito ng isang beses at binuksan naman agad ito ng isang guard. Nabigla pa ang guard nang si Vanessa ang nakikita. Sorry Ma'am Vanessa alam niyo naman na mahigpit ang bili ni Seniorita Christina na huwag kayong papapasukin. Sabi ng guard, kailangang papasukin niyo ako ngayon din guard. Importante itong kailangan ko, at nagmamadali ako. Nababahalang sambit ni Vanessa, hindi talaga pwede ma'am. Ulit ng guard ngunit ganoon na lang ang pagkagulat ng mga guard nang biglang tinabig ni Vanessa ang guard at kaagad nagtatakbong papasok.
Ma'am Vanessa. Sabay pasigaw ng dalawang guard sa gate at nagmamadali namang sumunod ang mga ito kay Vanessa. Habang sina Señora Margarita at Ramon nito ay inihanda na ang mga tauhang kinuha at binayaran upang sasilikay sa mga Alta Verano. Nakahanda na rin ang mga kagamitang mga baril at mga bala ng mga ito. Ngayong gabi na ang katapusan ng mag-amal at pagkatapos ng lahat magmamalilgaya na tayo Ramon nito. Kasama ang anak nating magmamana ng mga ari-arian ng mga Alta Verano, kasalanan ito ni Adonis, wala akong balak na tradorin siya ng ganito. Pero hinayaan niya ang anak niya sa pang-aapi nito kay Vainsal at kahit buhay pa ako ay pinalitan na niya ako kay Celia, nakipaglapit siyang muli sa dati niyang karidang katulong. Hiyaw ni Señora Margarita, at akin ka na ring muli Señora. Napangisi namang wika ni Ramon nito, at kahit may mga tauhang nakatingin ay hinalikan ni Ramon nito saglit si Señora Margarita sa pisngi at hindi naman nagalit ang Señora. Nasaan nga pala ang anak natin Ramon nito? Tanong ni Señora Margarita nang mapansing wala si Vanessa. May pupuntahan daw siya sa mga kaibigan niya. Sagot naman ni Ramon nito, wala pa ring pagbabago si Vanessa, kahit ganito na ang problema namin ay naglalakwat sa parents' lie. Napapailing na wika pa ni Margarita. Sige na aalis na tayo. Malapit na ang 9:00 ng gabi. Sigaw ni Ramon nito sa lahat ng mga 30 na tauhang binabayaran. Sige, sabay-sabay namang sagot ng lahat. At sa mansyon ng mga Alta Verano ay kapwa naman nabigla sina Maiko at Cristina sa biglang pagdating ni Vanessa sa loob ng mansyon. Humihingal ito at may dalawang guard na nakasunod dito. Maiko, kailangang aalis tayo ngayon din dito. Ani Vanessa na kahit humihingal pa dahil sa pagtakbo nito. Señorita Cristina, bigla na lang pumasok at tumakbo patungo rito si Ma'am Vanessa, pasensya na po kayo. Anang isa sa dalawang guard na nakasunod. Bakit Vanessa? Takang tanong naman ni Maiko. Muling tiningnan ni Vanessa ang suot na relo at ayon dito ay 56 minuto pasado 8:00 na ng gabi. Maiko, halika na. Bilisan mo. Kailangang aalis na tayo, dito, importante itong sinasabi ko please. Tandang padamdam. Pakiusap ni Vanessa. Ano bang drama mo Vanessa? Nagtatakang tanong naman ni Cristina. Wala kang pakialam, si Maiko ang kailangan ko, ani Vanessa at hinayla na talaga ang binata para aalis na sila. Ngunit matigas si Maiko, at iwinaksi nito si Vanessa. Ano ba Vanessa, ano bang ibig mong sabihin? Salubong ang kilay na tanong ni Maiko. Iligtas lang kita sa kapahamakan Maiko, kaya makinig at sumunod ka sa akin. Bilisan mo, parang enmiiyak na wika ni Vanessa. Ngunit kapwa nanlaki ang mga mata nila nang marinig ang sunod-sunod na putok sa labas ng mansyon. Señorita Cristina, may mga taong dumating na gustong pumasok dito sa loob ng mansyon. Tarantang balita ng isang guard mula sa labas.